Mga kababayan, muli po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. At alam naman po natin na sikat po ang NBI director po natin ngayon. At isang damukal po ang mga pinaguhuli, mga kababayan. Katulad po ito, isa pong influencer. At ito po sikat din po ito na vlogger. Ito pong tinatawag na si PGMN host CJ Hilario, isa pong dating beauty queen, ay sinasangkot din po dito po sa sinasabing panunuhol o panghihingi ng pera, mga kabayan, bribery dito po kay Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Ito po, pakinggan po natin, panoorin ng balita. At syempre po, komentuhan po natin. Ito po mga kababayan. Nanindigan ng dating beauty queen at ngayon ay host ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si CJ Hiro na wala itong kinalaman sa tangka umanong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y sa gitna ng pagkakadawit sa kanya bilang persons of interest sa affidavit ng aid ng dating speaker. Narito ang exclusive na pagtutok ni Kyle Bullias. Itinanggi ng dating beauty queen turned vlogger at ngayon host ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hiro ang mga alegasyong ipinupukol sa kanya ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito ng kanyang pagiging person of interest sa umano'y tangkang pangingikil na aabot sa 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na wala si Hiro nung isagawang entrapment operation kung saan naaresto ang founder ng PGMN na si Franco Mabanta at apat na iba pa. Pero kasama umano si Hiro sa complaint affidavit ng longtime aide ni Romualdez sa si Noah Nocon kaya ipatatawag din siya ng NBI. Sa isang mensaheng ipinadala ni Hiro sa DZRH News, sinabi nito na kailanman ay hindi siya nakipag-ugnayan sa kampo ni Romualdez at hindi nito ginamit ang kanya umanong dokumentaryo para mangikil. Paliwanag nito, ilang buwan ang kanyang ginugol para mabuo ang kanya umanong expose tungkol kay Romualdez kung saan mayroon pa umanong tumulong sa kanya ng mga congressman at mga pribadong individual. Dagdag pa nito, may tumawag pa umano sa kanya nitong April 30 at May 1 para hilingin sa kanya na maging friendly umano kay Romualdez, bagay na kanyang tinanggihan. Matatanda ang sinabi ng NBI na kinikila ni Mabanta si Romualdez kapalit ng hindi nila paglalabas ng video na magdidiin sa dating House Speaker sa serya ng korupsyon sa Kamara. Batay naman sa statement na inilabas ng PGMN, iginiit nilang walang nangyaring extortion at si Romualdez umano ang nasa likod ng pagpapaaresto sa kanila na tinawag nilang set-up. Sabi ng PGMN, ginawa ito ni Romualdez upang patahimikin sila at para hindi mailabas ang umano'y 90-minute expose kay Romualdez. Sa ngayon, sinabi ng abogado ng kampo ni Mabanta at Hiro na si Attorney Bernice Piñolo Rodriguez na wala pang natatanggap na sabina si Hiro. Kasado rin ngayong araw na magpiyansa sina Mabanta pero tumanggi na magbigay ng impormasyon ng kanilang kampo kung magkano ang itinakda para sa kanilang kasong robbery extortion. Para sa MBC Mga kababayan, News, ito gagawin naman po talaga patatahimikin po nila yan, si Hiro, mga kabayan. Dahil nga po isa po yan sa nag-expose ng mga maanumalyang korupsyon, lalong-lalo po ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Hindi po ba? Ito pong si Hiro, mga kababayan, ay ito po napakarami pong followers po nito sa social media. At talagang isinisiwalat niya po ang korupsyon ng nasa gobyerno ngayon. Lalong-lalo po ang sindikato na ginagawa po ng mga politiko ngayon sa ating bansa. Ginawa na pong sindikato ang ating bansa sa korupsyon at napakarami po ini-expose po niyan si CJ Hiro. Hindi po ba? At sa dami po, kung mapapanood nyo po ang kanyang mga vlog, ay talaga po puro issue po ay sa korupsyon. At napakarami niya po na ipinapahayag sa kanyang vlog, sa kanyang social media, dito po kay Tambaluslos. At ngayon, hindi po ba ito isang pagpapatahimik para mabusalan at hindi ma-expose ang ginagawa po at syempre po mga kababayan ay expose na po talaga sila kahit hindi po si CJ Hiro ang sinasabing ang mag-expose nito. Mapakarami po nag-expose mga kababayan. Hindi lang po, kaya nga po pati sila Jay Sonsa, di ba? Pinadampot nila
Marami po. Nandiyan sila Doktora Lorraine Badoy, sila Ka Eric, at napakarami po dyan. Pati nga sila Attorney Topacio, sila Attorney Roque, sila Attorney Salpanelo, at napakarami pa. Hindi po ba na nag-expose po ng korupsyon, pati po mga congressman, pati nga si Congressman Ungab, ang kauna-unahan po nagsalita kung paano po nila niwalang niya ang ating budget, ang ating pera. Lalo-lalo po nung magsimula silang manungkulan sa ating bansa noong 2023, 2024, 2025 national budget, kung paano po nila niwalang hiya. Nilagay po nila sa kanilang mga unprogram appropriation. At siyempre po, sino po nakinabang ng mga unprogram? Mga politikong korap di umano. Hindi po ba? At yan po ay pinatotohanan po ng Korte Suprema sa kanilang diyan po sa kanilang mga argument, hindi ba? Sa oral argument po nilang Korte Suprema ay lumalabas po na totoo lahat ang mga ini-expose, lalo-lalo po ni Congressman Ungab. At ganun din po ang ini-expose po ni CJ Hiro, mga kababayan. Kaya nga po ngayon, nakita po natin ang conflict of interest para po masira ang kredibilidad at mapatahimik po lalo-lalo po itong si CJ Hiro dahil nga po sa dami po na in-expose nito kay Tambi. Hindi po ba masyadong halatado na kayo, NBI Director? Unang-una, inakusahan nyo. Sino po ang nag-akusa? Yung aide tauhan ni Tambi. At mismo, ito pong si Hiro, wala naman po doon sa sinasabi doon sa kanilang raid. Wala po siya. At para nakita nyo po, lahat po kasi ay gagawin nila para po mailihis ang investigasyon sa malawakang korupsyon. Yun lang naman po ang hangarin dito. Sa totoo lang po, hindi naman po tututukan nila na ang korupsyon ay mahuli at mapanagot ang mga magnanakaw. Ang nangyayari po ngayon, komento ko po, pinoproteksyonan pa nila ang mga magnanakaw di umano. Bakit ko po nasabi? Nahandyan po ang ex-marine. 18 po. 18 po na mga soldiers at mga ex-marine. Wala pong kaso. Wala pong kaso mga marines. Pero, never iniimbestigahan ng NBI. Bagkus kinasuhan pa nila. Yata, di umano. Nakita nyo po? Nagpapatotoo, may mga ebidensya ang mga Marines, pero hindi po nila tinututukan. Pinapatay na po nila ang issue ng korupsyon na meron pong mga witness. Pero, imbis po natutukan nila para mapanagot dahil NBI ka, ikaw ang may kakayahang mag-imbestiga. Pero sa kabila nun, mukha po yata nagagamit pa ang NBI ng mga magnanakaw na politiko para pagtakpan ang ginawa nilang pagnanakaw di umano. Dahil sangkot din yata ang asawa ng NBI Director sa masasagasaan na mga politiko na nagkamal ng pera dahil sa flood control scandal. Hindi kaya NBI matibag? Nagtatanong lang. Kaya dito naman po mga kababayan, pagka naman po ito ay nakarating na sa korte, wala pong mangyayari dito, komento ko po. Mababasura at mababasura lang. Dahil unang-una, yung sinasabi po ni Matibag doon sa kanyang mga sinasabing nakalap na mga ebidensya, dahil mismo siya nagsasabi na hindi direktang nakakausap nung mga nangingikil kitamba. Katulad po nito ni CJ Hiro na hindi man lang po nakakausap at hindi nakikipag-ugnayan kahit kanino man, kahit sa aid, tauhan, kahit mismo kitang baluslos dahil ini-expose pa nga niya ito. Ini-expose niya po ang mga katarantaduhan at kawalangyaan ng mga magnanakaw na politiko. Samantala ngayon, baliktad na po. Kung sino po yung nag-expose, ay siya po yatang ginigipit. Dahil po ang maleta na nakita po natin ay lumaganap po. Lumaganap, hindi lang po yata sa mga politiko.
Hindi lang yata sa malalaking mainstream media, hindi lang yata sa Malacanang, hindi lang yata sa mga trolls, sa mga vlogger na bayaran, pati yata sa NBI nakarating na rin ang maleta. Hindi kaya matibag? Nagtatanong lang si Kamanong. At syempre po, para po maitwist at maiba po ang usapan at para po busalan si Hero, mga kababayan, at mabusalan po siya, mga kababayan, at syempre po, gamit na gamit po ang isa pong media influencer na syempre po doon matuon ang issue. Syempre, pag doon mo tinuon ang issue, mawawala na po ang issue ni Tambaloslos dahil mismo yung nagpapakalat ng issue ay kinikitil mo na at kakasuhan mo pa. Hindi po ba? Mabuhay kayo. Magparami kayo ng lahi nyo. Napakahusay nyo ng lingkod bayan. Lalong-lalo na yata si Tamba at ang bagong NBI director. Mabuhay kayo. Malayo ang mararating nyo. Baka kayo makarating katulad nung pinuntahan ni Saldico. Mukha sa darating na panahon, mga kababayan, pag wala na sa kapangyarihan ng mga taong ito, mukhang malayo po ang mararating katulad po ni Saldico, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa naagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po, dito po kay CJ Hero ay ingat-ingat ka dahil ikaw na mismo ngayon ang napupuruhan nila. Dahil nga sa dami ng iyong ini-expose na anomalya nila. Ingat-ingat ka. At syempre ay samahan natin ang dasal na maingatan po ang ating kababayan na si CJ Hero na hindi po nila magawan ng kasamaan. At maraming salamat din po sa naagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, si Annie Jo, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, kay Mika Legaspi, Arthur Estranero ng USA, Melchorita Espinosa, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, at kay Rolando Alberta ng Canada, kay Jesus Valdepena and Rolando Guerrero, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Andrea and Aldo ng Orlando, Florida, USA, at kay Ma'am Lucy at Sir Adrian ng Miami, Florida, USA. Shoutout po sa inyo lahat at thank you po. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. At muli po mga kababayan, thank you po sa inyo at dasal-dasal lang po tayo at tiis-tiis. Muli po, paalam, bye-bye.